tayong bisita. Pero ano ba? Ating subscriber. Magandang umaga. Puno na kayo. May mga bisita rin po kayo. Oo, sige. Mga nagtatrabaho. Kalamansi. Puno na kayo. Dito. Sir, asawa ko. Oo, masa na po. Ngayon, nasa ibang bansa ano? Di po, ako yung taga San Miguel. San Miguel. Oo nga. Nag-send ng video sa inyo, sir. Sanggaling! Organic natin. Bahay? Si Tay, meron din akong kalamansi. Bata pa. Magto 2 years po. Pero nagsimula po ako sa gaya po sa akin, nagsimula ako sa small. Sa small na tanim. Kayo po yung sa small ang tanim na pula. Oo. Yung one stick. Ngayon, magto 2 years na siya sa May or June. Parang ganun. Gano'n na siya kataas? Meron na siya sir merong ganito. Merong naiwan, ganyan. Kasi tas yung bandang dulo, nung hindi ko pa nakakanalan, hindi pa namin napakakanalan na gano'n. Naiwan kasi sir nagtubig. Nasaktan sa tubig. Pero ngayon, recover na siya. Recover na siya, nahabol na. Medyo meron na siya ng ganyan. Gusto ko pang pagandahin ng pagandahin. Hindi na agad pinamunga. Ngayon po gusto ko nang pamungahin. Kaya po... Ano ba yan? Para po ba siya tumayog siya na payat? Hindi naman, eto sir. Lumabong naman ba? Tingnan niya natin yung video. Ito yung video na sir. Medyo pumayat nga ng konti pa. Hindi masyadong malago. Dapat yan, malago na yan. Pero pwede na rin. Kaya na magdala ng bunga niya. Okay na siya pamungahin. Pwede na po pamungahin po, boss. Pwede na. Buntang natin! Para makabawi-bawi na. Para makabawi-bawi na. Ilang puno yan? 600 po. 600. Sabihin na sa mahigit kalahati hektarya yan. Suot mo. Mahigit po. Mahigit. Ano ba sukat niya? Ang sukat po nito ang allowance po nila nung puno, 10 feet. 10 feet. Ilang gano'n tatay yung 10 feet? Ilang metro yun? 3 meters po yun. 3 meters. 3 by 3. Opo, 3. Isang kalahati. Isang kumaga nasa 6,000 square meters yun. Opo, parang gano'n. Yun ang kwan niya. Nag-anda-anda po siya. Meron po siya dito yung isang maluwang. Tapos meron po akong huli na naipatanim doon. Kasi naging busy ko kasi nung mga nakaraan nung tinatanim namin yun Busy rin ako kasi kami sa ibang business. Huwag kang malikot, sabi siya huwag kang malikot. Kaya ako punta ako rin napanood ko yung video mo sir. Gusto kong subukan talaga. Opo, tsaka maganda naman kasi tsaka talaga sir, yung kaya naman pataba. po nito, yung mga relatives ko doon sa may farm namin, lahat yun farmers po yun. Palay, gulay. So ngayon, gusto kong sabihin sa kanila, gusto kong subukan pag maganda. Pwede po yun kasi para makita rin. makikita rin naman kasi natin yan. Yung karamihan kasi natin ginagamit ay yung mga synthetic na pataba. Doon yun ang ating nakasanayan na kahit hindi nahiyang sa lupa at nakakasama na, gamit pa rin ang gamit ang Pinoy. Kasi opo, yun yung kasi ang turo, yung kasi ang aral sa atin na talagang kailangan gumamit ng triple 14, gumamit ang ganito, ganito para gumandahan lang. Para kung din kasi yung synthetic na yan para din yung mga gamot natin sa basura. Kahit masama sa edipit, pag yan i-reseta pa rin sa'yo. Side effect. Parang mga side effect. iba ho kasi yung sustansya ng lupa nung araw. Nung nabuo yung synthetic niya. Ngayon, Nasira na. Nasira na Okay lang po na po yung kanya yung ozone layer. Yung organic na yan, binabalik niya yung dating lakas ng lupa. Yun nga ho. Kaya yung lupa, sa halip na 100 years na siya, pwede siyang bumalik sa mga 50 years. Kaya babalik yung dating lakas niya. Bakit? Nasusubukan naman Oo, nakikita naman niya. Makikita na niyo yung kaibahan. Subok na namin dito kasi Dapat po nung mga nakaraang araw pa busy po kasi. Kaya ilang beses po tayong nag-text po Sir, may organic ka dito sa bahay. Tapos tawag po ako sa inyo, sabi ko,
Sir, boy, di ba Friday? Naging busy rin noon ng Friday. Oo. Sir, Sunday, sigurado. Kaya lumibot na kami Hindi mo kinahirapan pagkapunta rito. Nag-waste po ako Tapos, nung nag-waste po ako, nagtanong na po ako niya. Napagtanong ako po, pamangkin niyo to ata. Ay, kay Ama Inver, Siguro. Kaya Kasi mabilis yung naman. cellphone ko kasi, naiwan ko sa bahay. Kaya ang isip ko, ako baka may tumatawag Yun nga. Meron kasi rin ako bisita rin na galing rin ng ibang bansa. Kaya akala ko, kayo nasa ibang bansa na bisita hindi ko. po. Kayo pala si Sir Castro, no? Opo. Ayun, Kaya po. sa dami kasing Soli mo din yan. nag-inquire sa atin. Abono, tapos kalamansi. Opo. Kaya gusto matuto sa pag-aalaga. Kaya, Magpapaguide po ako. Tatanong-tanong din po ako. Ay, maganda yun. Para yung pagod ninyo, tsaka gastos ninyo, masuli. Kesa gumagastos ka, kapagod ka, lalo ang guide na magtuturo sa iyo, hindi naman tapat sa iyo. Sayang lang yung pagod at gastos. Ilang taon na ba kayo may asawa niyo? Kami po, 3 taon po. May anak na kayo niya. Ala pa po. Wala pa kayong anak. Sabagay, baka bata pa naman kayo. Ano? Opo, mga bata. Nabibisi po sa akin. Hindi, siguro umiinom kayo ng parang mapupunti. Ay, hindi po. Hindi talaga sila makabuo. Sakto ngayon. Wala naman po. Wala naman. Gusto na nga po namin magka-baby. Mga bago may asawa talaga, yun ang number 1 Opo. Magka-baby. Tsaka hindi, maganda rin kasi talaga may anak na Ilang taon na meron yung asawa mo? 32 po. Ay, mahaba pa panganganak niya. Ako po, 28. Hanggang 48 ay nanganganak eh. 48, baka namang... Hindi, yung kapatid ko ay 50 eh, nakuna. Oo, nakunan pa. Yung 2 anak no. Eri po siya rin pa naman siya niyo. Sa likuran. Yung sa likod. Ayan po yung 15 years. Tinawin nyo nasa harap. Pero yung 15 years na ginamitan ko niya, na napapatayin ko na talaga. Yun nga po sir, yung napanood ko mismo. Ayun, kaya ito yung itsura. Maraming naging bunga, at saka yung naging bunga niya. Sa halip na maliliit na ang bunga, malalaki pa ang bunga. Nagparang bunga ng bata. Pati daw. Tsaka sir, siguradong, kaya magiging sigurado ako kasi yung kumbaga sa kalamansi nun, matagal na kayo nagkakalamansi. Tsaka hindi, bawat kampo natin, bawat apply natin ng organic, tsaka anong mga ginagamit natin na yan, binakikita natin sa vlog para to monitor ng ating mga viewers na hindi invento ginagawa natin, na hindi gawa-gawa lang. Sa kalamansi. Oo. Nakakatatlong palit na ako sa kalamansi. Yung unang tanim ko, tumanda na, nagpalit uli ako. Pagkatapos, nung tumanda rin, nagpalit uli ako. Every 15 years kasi dito nagpapalit na ng kalamansi dahil mataas na, tsaka hindi na maganda magbunga. Opo. Tako na sa abono. Pero ngayon, noong bumulas na, additional na uli siya. Ayun. Kumbaga sa konsistensya niya, medyo humaba na ako. Maba pa ng konti. 15 years pero tansyan nyo tayo, mga ilang years nyo pa ho magagamit. Ay, pagpapatuloy ko rin, aabutin hanggang 30 yan. Kaya nga lang, masisiksik na siya, tsaka tatayo. Tapos puro organic lang kayo. Hindi pala kami gumagamit ng organic. Mga isang taon pala kami gumagamit. Ilang beses pa lang. Yung sa akin kasi, pangatlong sabog ko pa lang yan, yung organic na yan. Unang sabog ko kasi niya, Nagsabog kayo kanina sir? unang sabog ko kasi niya, bigyan ako ng sample nung gumagawa. Si Sir Martin. Bigyan ako ng isang bag. Sabi ko, inom ba yan? Subukan po nyo. Iiwanan kita ng isang kaban. Wala ikang bayad dyan, subukan ninyo. Bagay niya, wala na masama. Wala na akong bayad dyan. Kung sakali ka akong palpak yan, pagod lang ka ako akin. Sinabi ko. Ay, nakita ko yung pagbabago ng bunga ng kalamansi at saka yung dahon. At saka yung pagkakaroon ba niya ng fungus. Nabawasan yun. At saka yung insekto. Parang hindi nila gusto yung amoy ng bisa nung pataba na yun. Yun ang napag-aralan ko. At saka ang bunga ng kalamansi ko, lumaki. Yun ang importante. Lumaki. Pero sa dati. Mabigat. At saka ang kagandahan pa, kada patubig ko, lalo kung taga-araw ganyan, kada patubig ko, may lumalabas sa bulaklak. Hindi naman konti lang, marami. Sa akin kasi sir, napansin ko medyo mahinang mamulaklak. Kaya ang tingin ko, kahit i-synthetic na yung synthetic, baka kulang na sa sustansya yung lupa. Kaya... Ang lupa ba sa inyo, lagkita? Opo.
Ayun. Lagkit po siya na ano eh. Nung araw daw po kasi saka po yun. Tapos Bukid. minangga. Tapos yung tinaniman ko po ng kalamansi, kumbaga mga mangga po yun na mga nagkamatay dahil sa bagyo. Kaysa Pinalitan nyo na. tanim namin, kalamansi na lang po. Kailangan kalamansi, continue. Oo nga po, yun nga. Tsaka hindi yung kamukha ng mangga. Yearly ang mangga. Minsan sa taon. At saka sa mangga, ikaw nakikiprosento sa mag-aalaga, pagpaalagaan mo. Ganun nga. Argabyado may ari. 70-30 yung labanan dyan. 70 dos mag-aalaga, 30 lang yung may Opo, ganun nga. Kaya ako injustice eh. Ano? Oo. Opo. Pag naman po kasi nalugi, sila din ang masasalanta. Oo. Ngayon sa kalamansi, ang labanan. mo lang dyan, mag-uupa ka lang doon sa mamimitas. Opo, ganun nga. Hindi lang makakaltas doon sa kawan mo. Ngayon, kung gumastos ka mas malaking babalik sa iyo. Kaysa sa 70-30, tama sila gumastos. Instant naman yung kanila eh. Samantala ilang taon mong inalagaan yun. Ngayon, pagka makikinabang na, ayun, instant na yung kanila. Ayun ang nagiging sitwasyon. Talagang puro katimahan, no? Puro kalamansi ini. Kaya kami, hindi naman namin iuutos sa mga magmamangga. Nung pumasok po kami dito, puro kalamansi. Puro kalamansi na Natanong dito. po namin doon sa daan eh. Pati sa kabilang ilog, puro kalamansi rin makikita nyo. Sa San Antonio, kalamansiyan din yan. Kabyaw ito eh. San Antonio, kalamansiyan din. Ay, makulit yung anak. Sat mo yung chinilas mo. Nubad mo na naman. Pulo suot mo. Papuputulik yung Napapalo paa ka mo na na naman yan. Sige. Pauwi kita rito. Sige. Gusto mo ba? Sir, paano kayo mag-apply nun? Sa akin, sa tansya mo? Yung pong 600 puno yun, siguro, kung mo 2 taon tatay, mga 3 bulto siguro. Yan ano. Mga 3 sako. Ngayon, pwede natin siyang haluan. 2:1 kasi yan. Sabihin, 2 organic, tsaka yung isang sulfate. Opo. Oo, tapos bali ang mangyayari dyan ay 1 kalahati. Opo. Bali ang mangyayari dyan 4 kalahati ang doon sa Hindi ano siya po. sabay-sabay eh. Merong mga mas bata pa po. Stop. Kinukuha sa lamig. Ay ganito. Yung ginagawa, masama yan. Hindi, ganyan po lang naman. Ah. Yung po meron kasi sir mga yung iba 8 months pa lang, hindi po kasi siya nagsabay-sabay. Pagka po yung yung mga 2 years, yun yung lalagyan nyo na medyo malakas-lakas. Pagka yung 8 months, konti lang din halos pa yung kukuha natin doon. Sa akin. Kaya yun ang kondo. Papaluin kita. Para po Hindi ka galogaw. kasi ako rin kasi bago lang eh. Kasi bata. Maganda yan. Kaya dyan nga pumapasok yung laging kinukuha niya kung sino. Ang tao ay kumapagtawad yung marunong. Ngayon, gusto mo marami kang maalam. Kasi sipag ka lang magtanong. Madadaig mo yung marunong talaga. Pagka, yung marunong kasi halos andun lang sa karunungan niya, alam eh. Kung pagtanong ka, marami kang makukuha ang karunungan sa iba. Pwede nyo pang higitan. Yun. Kaya doon niya pumapasok yung mapagtanong ka dahil yung marunong. Okay yung kanya inyo na yan. Dagdagan niya kaalaman ninyo. Tsaka hindi naman malulugod sa kaalaman makukuha mo. Magagamit mo, may sisir mo pa. Yun nga po. Gaano nakatagal yung mga ninyo? Ay, matagal na ho yun sir. Baka may 30 years na ho. May 30 years na. Malalaki na po. Pero sa loob ba ng 30 years na yan, i-estimate niyo kung kumikita ba kayo sa mangga ninyo? Actually sir, sa lolo ko po yun. Parang nung nabubuhay pa yung lolo ko. Pamana sa inyo or Sa actually yung tinatanong ko sa nanay ko. Pero kumbaga po, ako na lang yung nagmamanage, yung may nagtutuloy. Ako na nagtuloy kasi yung nanay ko, hindi na siya sobrang maggalaw-galaw na gano'n. Kaya ako na ho nag-provide. Tansya ko sir, kumita naman din no, siguro yung lolo. Kumikita rin Ewan naman. ko lang po ngayon. Siguro kumikita pa rin naman, hindi na nga lang kasi marami nang nawalang po. Tsaka hindi na ganun kaganda mamunga eh. Kuha na kasi siya. Ang mangga po kasi talaga, madami rin po kasi mga insekto ngayon. Oo nga. Mga bibihira kami sa niya nakapagpapalusot.
Tapos pagka nasira pa yung bunga ninyo, maghihintay kayo na another year. Yung misan niya, pagka tayo, may pumaparito sa atin pong magtatanim ng kalamansi, tapos meron pong mangga, ayun nga, sinasuggest natin na kung hindi naman alangan sa kanila, pwede nyo palitan ng kalamansi ang mangga. Kasi, tsaka ang mangga, kung mga sa mga makabagong ginagamit ngayon, humihina ang katawan. Dahil ang mangga, para mamunga sa halos, kumbaga sa tao, re-repin mo para mabuntis siya. Na wala pa sa panahon, pamumungahin na. At saka doon sa ginagamit nilang pampabulaklak. Tsaka nangyari siya minsan, merong mangga doon. Kunyari, in-spray po nun. Merong mangga na hindi bulaklak ang nilaglag. Murang na. Ay, mura, ayun. Isang taon na hintayin mo na naman doon. Isang taon na naman. totoo po yun. Kasi sa totoo lang, yung kalamansi ako, noong unang magtanim ako, siningitan ko ng mangga. Plano ko, pagkaya rin yung kalamansi, diretso na sa mangga. Dahil ngayon, malaki na ang mangga. Tamanda ni kalamansi ko. Malaki na puno ng mangga, malaki rin sa may puno na ito. Nalangka. Napamulaklak ko. Nasira. Isang taon na naman ang hintay ko kako. Hindi ka ako mabubuhay sa mangga. Binalagari ko. Tinam na ko uli ng kalamansi. De continue yung... Kaya lahat ng kalamansi ako may mangga, pinapula ko na lahat, yung mangga. De continue ngayon pag... Basta na mo nga kalamansi, continue na. Dito sa halos monthly po, nagmimitas kayo. 2 beses isang buwan. Dati-rati kasi rito, halos manggahan ito. Kasi nung mauso yung mangga, puro nagtanim ang kapitbahay, puro mangga. Sabi na iba, naku, di na ka mabibili kay mangga. Kasi puro manggahan eh. Nangyari, nung katatanim ng mangga, hindi rin naman nagbubunga mangga. Hindi. Tsaka yung iba, naobligang namatay ang mangga, nung dinadaan ng mga masisentruhan ng bagyo. Bubuwal. Namamatay. Naubos. Ayun, kaya yun ang lalong kumunti ang mangga rito sa Nueva Ecija. Tas merong unang nagsipagtanim ng kalamansi, mababa pa presyo ng kalamansi na yun. Pagkatapos, yun nga, sila tatay nga, nagtanim nga kaya lang, hindi nga lang tama yung mga payo sa kanila noong unang nagtanim. Humihingi ako ng advice doon sa mga naunang nagtanim dito ng kalamansi. Dahil sila may karanasan na. Experience sa sila. Ako, wala akong alam. Nagtanim ako. Sabi sa akin, pagka ka ng mulaklak, tanggalin mo. Huwag kang patatabaan. At pag pinatabaan mo yan, dadagta ang puno umamatay. Pag pinatuloy mo yung bulaklak, pag ituloy ka ang bunga, hindi ka lalaki yan. Maliliit lang ay kaya. Magiging bonsai ka. Tawagin dito, parang bonsai nga. Tamang lumalaki nga siya. Malago, maraming bunga, maliliit. Ganun ka mangyayari. Sunod ko yung payo. 3 taon na. 3 taon na, hindi pa ako umaani. Dahil ngayon medyo matagal-tagal yun. May kinukwento sa akin yung isang kaibigan ko. Bago ako nagtanim ng mangga, ng kalamansi, nag-advise sa akin. May kalamansi, andin siya. Tanim ka kalamansi. May na may kalamansi. May 300 punong kalamansi ka. Isang salita sa akin. Kung nag-aaral kayo anak mo, kung kahit doktor ang kuning kurso, kaya mo pagtapos sa kalamansi. At kung ang ilaw mo kay gasera, pag bumibenta ka ng kalamansi, at pag bibilang mo ka na pinagbilang mo, ito man butas ng ilong mo. Kabibilang. Kabibilang. Ngayon matanda na yung kalamansi ko, di ba ako man? Asa ako sinasabi ng tao na yun. Hindi ko naman tinanong yung paraan ng pag-aalaga niya, dahil may kalamansi rin siya, ano panahon na yun. Ilang sinasabi sa akin. Ngayon, hindi na ako nagtatanong doon sa mga kinukunan ko ng advice, dahil ayaw nang magtapat sa akin. Nagtanim ako ng bago. Tinanong ko, yung experience ko na ginamit ko. Nabutan niyo ako ng tanim ko. Una pang nakinabang yung huling tanim ko sa matandang tanim ko. Kaya naisipan namin mag-vlog. Naisipan ko ipag-vlog ka sa kanya. Dahil marami ka ako mabibiktima. Ngayon, nung nagtagal-tagal, sa pagbablog niya, may nagpunta rito. Taga Quezon Province. Korea National pa Nakita yung kalamansi ko. Ilang taon na uya? 1 taong mahigit. Malalaki na. Malalaki rin sa alaga mo. 1 taon pala. Ba't ka lalaki niya? Bakit? Ganun ang talong sa akin, sabi ko. Akin nga kay 2 taon na maliliit pa rin yan. Sabi ko, ilang taon puno ba? 300 kang mahigit. Parang ba kung tanim ang ginawa mo? Sinabi niya gano'n.
Di ba ako tinanggal yung supot? Tinatanggal ho ba? Sa akin. Sabi, dapat ako tanggal ba dahil plastic yun? Sabi ko. Hindi lalago yung Oo. Nako, di nga ako lalago. Sige. Sabi, ako, sayang ka ako ng panahon mo. Sabi ko. May pinatay lang din ho. Binatayan niya, di na pakikinabangan Tanim sa ulo ng bago. Pag tinanggal mo kasi yung plastic, mamatay rin siya. Ayun, nakinabang siya. Kaya nga, marami pala ako nabibiktima. Bagamat naglabas na kami ng ganyan. Marami pa rin nabibiktima. Iba talaga ayaw pagtapatan. Dito lang, mayroon yung ganun Pagpatanim. Sabi ko, di pa kami nakakatukla sa iba yung pamamaraan. Maraming bunga yung kanila. Tanong ko, ano ba ginagamit yung lason? Ganon rin. Ganon yung timpla. Sinubukan ka, natuyo yung kalamansi ko, bulaklak. Hindi nagtuloy. Samantalang yung kanila malago, maraming bunga. Sa loob-loob ko, hindi totoo sinasabi. Ayaw ka ako nito Ayaw magtapat. Yun. Kaya maraming tao, na kahit kami kaibigan mo, meron yung ugaling ayaw magtapat. May lason yan. Yung meron pa rin yan, yung nakatukla siya ng mainam na herbicide, mamatay mo. At tinanong ko, ano ba pamatay mo mong ginamit? Ano ko, ano lang ay kaya. Tinanong mo. Kaya meron ka talaga taong ayaw makinabang yung kapwa. Meron po talaga. Oo, meron gano'n. Kaya mahirap magtiwala pagdaka sa tao. Kaya hindi po ko mo lahat po yan mayroon tanim na kalamansi. Sasabihin mo na kung ano gamit mo. Hindi sasabihin sa iyo yan. Bakit? Gusto kasi nila makauna sila Mas maganda harvest sila kaysa sa iyo Kaya kahit magkakapit bahay kayo dyan, iba-ibang diskarte ginagawa nila dyan. Yan, nakikita nila yung kalamansi namin laging maraming bunga. Laging maganda yung dahon ng kalamansi namin. Ayaw rin nila magtanong. Yung sarili rin nila ginagawa nila. Kahit ala silang inaani. Bagamat meron kami mga sinasabing abonong ginagamit na gaya na organic, gaya ng kapitbahay ko doon. Pero imbis na naninilaw ang kalamansi, lagay sa nalagay ng pataba. Tinatanong naman ako, ano ba kaya ang abono ginagamit? Organic fertilizer, baka gusto mo, dito lang naman, kumuha ka lang, mura lang naman niya kumpara mo doon sa binibili mo. Subukan mo lang. Hindi Opo, ang ginawa niya, yung dati pa rin niya yung kanyang ginamit. Ayaw lang pasukubon yung alam niya. Walang bunga yung kanya. Naninilaw pa permis yung kanyang kalamansi. Talagang gano'n, meron tao talaga na sadyang matigas ang ulo na kung ano na yung kanyang nakasanayan na, yung mga dati-ratin ng kanilang ginagawa, mahirap nang baguhin. Hindi kagaya doon sa talagang nagsuri, nagsiyasat, pinag-aralan, tsaka yung tinested niya at okay, yun naman ang ating sineshare doon sa iba. Ngayon, ibang gusto na gumamit, di magandaanin nila. Yung ayaw gumamit, bahala silang kaunti ang anihin. Ganun yun. Kumbaga sa amin kasi, yung makatulong ka sa ating kapwa, yung marami tayong mga kababayan na mga magsasaka na namumulubi sa taas ng presyo ng abono pagkatapos. Ay, pinangungutang lang yun. Pagkatapos yung umaasang aane, hindi nang pala aane. Kaya ngayon sa kalamansi, pag-aalaga ng kalamansi, talagang mahapdi sa bulsa. Oo. Kung talagang alakan puhunan, matutuyo yung kalamansi mo o mamumulaklak ang kalamansi mo. Malalaglag lang din, sayang. Sayang. Oo. Kaya tinuturo namin yung tamang paraan, hindi masayang yung pag-asa ng mga tao. Maganda kasi parang pinanghihinaan ng loob. Maganda pong business ang kalamansi. Ang kuwan lang, basta't alam mo lang yung gagawin mo. Pero pag hindi mo alam ang gagawin mo sa pagiging kalamansi, iuuho ka talaga sa gastos niya. Yung tito ko, sir, Tito Jaime, sir, nakapagpagawa ng building ng poultry ng manok yun. Capacity na 10,000 yata. Sa kalamansi siya kumita. O yung backpat, Walang ibang pinagkuna kundi yun. Totoo yun. Kasi pagka naka-jackpot ka sa presyo dyan, talagang milyon din natatamaan mo. Lalo na siguro sa kanya, baka ekta-ektarya yung kalamansi niya. 1,000 na puno yun, sir. Isang ektarya ang kanya. Ganun yan. Tapos, yun. Naka-tempo siya. At saka medyo, rin, number 1, di naman din pwede yung kahit gumagamit ka ng epektibong fertilizer o ano man kung di ka naman din kikilos sa lahat. Tsaka hindi. Nasa pag-aalaga rin po kasi yun. Kasi masipag mag-alaga, siyempre kailangan din talaga yung kumpleto yung kaalam.
Eh, baka mamaya, masipag ka nga, tubig ka lang ng tubig. Tapos pataba kayo, mali naman yung Kaya kailangan patabang. sir, combine. Opo, combine yun. Eh, hindi rin magtutugma. Marami kasi rito sa amin din. Sipag siya mag-alaga, madaling araw, nagpapatubig. May nagpapatubig eh. Kaya lang, wala kang makikitang bunga sa kalamansi niya. Ang mangyayari no, dahon na lang siya ng dahon. Ganun. Ganun nga po. Eh, sa amin kasi, bagamat madalang kami magpatubig, pero pag nagpatubig kami, automatic naglalabas ang bulaklak. Yun. Opo, kasi ang kalamansi, ayaw rin naman niya yung lagi natutubig. Pagka kasi lagi natutubig ang kalamansi ninyo, hindi po siya magbubulaklak. Magdadahon na magdadahon yan. Pero pag yan ay medyo natitigang siya, na yun talaga medyo, hindi naman siya tuyong-tuyo. Yung kumbaga, pasasabikin mo siya sa tubig. At saka pag nilagyan mo ng abono, doon magkakaroon ng maraming bulaklak. Kaya tingin ko doon sa kalamansi ninyo ay mag-produce ng bulaklak. Eh, anong buwan ba kayo nagpapatubig? Ako po ano eh. Linggo-linggo. Ang mga po nito, patubigin na siguro meron 15 days. Kalahating buwan. Opo, may ganun po. May depende rin po ako sa Sa tuyo ng lupa. opo, sa status ng lupa. Pero hanggat maaari nga eh. Sa 10 days lang sir ano eh, tuyo na eh. Kaya kumbaga pwede nang patubigan. Opo, ang kuwan po natin dyan, pagka tutubigan ninyo, lagyan nyo ng abono. Pero kailan ba kayo huling nag-abono? Meron ng 15 days sir. 15? Ay! Oo, 15 days meron na. Sabay nung huling patubig. Kailan pala? Ibig sabihin, hindi pa nakakain ng gusto yung pataba ninyo. Susunod na patubig nila. Tubig nila na yan. Susunod na lang. Oo, susunod na lang para isang buwan na yung abono ninyong nilagay sa una. Replicatory po yung huli namin nilagay. Yun. Nakabili na kasi ko noon. Nung napanood ko yung vlog niya sir, hindi ko na maibabalik sa tindahan. Opo. Kaya inano ko. Paano ka ba maglagay ng pataba sa phone? Kung kesyo po nakataas yung may kanal po kasi sir eh. Kasi babaw siya. Nakapaganon po siya. Ngayon ang ginagawa po nung Trabahador niyo. namin, Basol. Basol niya, binubutas. Opo. 4 po yun, 4. Parang Gano'n kalayo sa puno? mga ganyan po. Ay, makasyado madikit. Dapat ang lagay doon kung saan yung bilog ng dahon ng kalamansi, doon na sa magkakawan na yun. Hindi doon sa mismo, kasi ang kakain lang doon yung sentro, yung puno doon. Hindi lang kakain doon. Walang ugat doon. Ang kumakain doon, yung ugat na kakalat doon sa mga... Kasi yung kalamansi, pagka ang bilog ng kalamansi, ganyan. Andun na yung ugat na kumakain. No? Doon nakapaikot na yun. Doon napakain niya. Tapat ng sakop ng dahon niya. silong niya. Yan ang natutunan ko. Oo, yun yun. Pagka halimbawa, nandun sa malapit sa puno doon, walang kakain. Nakasanayan po kasi namin eh. Simula nung maliit, ganun eh. Sa gulay, okay yun. Dahil ang gulay kasi. Konti lang ang ugat, lang no? ang layo ng ugat sa puno. Lalo sa sili, dahil gano'n lang ang kuwan na Tingin mo sili. sir, mga gano'n po karami ang bawat butas. Mga isang dakot ko gano'n. Hindi po, ang mas magandang gawin nyo doon, hindi na po baso lang gawin nyo. Pasabog na parang style palay. Hindi mo nababasa pag tinubigan eh. Bakit? Nakaumbok? Nakaumbok nga eh. Ay, opo. Ang ginagawa naman po Hindi, meron yata sa may daanan ng tubig eh. di po ba may daanan po ng tubig? Oo. Para po matigmak siya, kunyari po yung tatlong tudling na yan, haharangan po namin yung kalahati. Nakakahuli. Sabihin, umaabot sa umbok yung tubig. Opo, nag-overflow. Ayun pala, Ay, walang okay problema yun. doon. Sabog lang po. Sabog lang paikot. Sabog rin niya kung hanggang saan yung aabutin ng tubig na para mabasa siya. Hanggang doon yung pataba. Budbud. So yung pag nilalagyan sa hindi aabutin ng tubig dahil hindi makakain. Yun yung Ngayon, technique. kung halimbawa naman, mataas yung umbok ng lupa, dito lang dumadaan yung tubig, abot na sa silong ng dahon, yung daan tubig, pwede yung lagyan sa gilid ng daan ng tubig na yung patay. Sa daan ng tubig ninyo ilagay. Para nun, yun Kasi yung mga nakakain. ugat niya, na kumakain nandoon na. Sa baba yun. Oo. Pero dito sa puno, supply lang ng tubig yung kailangan nun, ang binibigay sa puno nun. Ugat na malalaki yun, na kumukuha ng tubig nagsusupply sa katawan. Yung nutrient ng lupa, ang kumakain nun yung maliliit dito sa paligid. Kumbaga sa kawan niya, sa puso ng tao, yung tinatawag na right ventricle tsaka yung left ventricle, yung malalaking ugat. Oo. Yung mga maliliit na mga ugat, yun yung Yun ang kumukuha ng oxygen. Ng at saka oxygen. yung mga sa lupa. Nasa balat ng lupa lang yun. Na nagsusupply doon sa dahon, na kailangan ng dahon at saka ng puno. Yun namang ugat na malalakas sa malapit sa puno na yun. Yun naman ang nagsusupply ng tubig sa katawan. Sa katawan naman. Para huwag sa malanta.
Kumbaga sa kawa, Inang katangian ng kalamansi. Magamat puno yan. parang style tao rin yan. Gaano kayo kadalas mag-apply sir ng abono? Kami every 2 months. Ang tagal. Kasi pagka yung kalamansi po mayroong pamumunga na, unang pabunga namin, naglalagay kami ng abono. Susunod, para matustusan muli yung bunga niya na sares at gahole, susundan namin yon. Sa palay, ang tawag nila doon, dressing. Kahit pasalubong ito. Oo, pasalubong ika kung tawagin. Yung next Pero hindi na siya ganun karami kagaya ng yung next umpisa. na paglagay namin, pagsuporta sa bunga, konti lang. Konti lang. Kunyari po, naglagay po kayo ng gulpi ngayon. 2 months na lang po ang kasunod, no? Tapos Po, 2 months konti na lang. Halimbawa, tipid. Alalay lang doon sa bunga niya kung may bunga. kung halimbawa, ang lagay ninyo ay 3, o dahil bata pa, sa susunod na yon lalagay mo 1 kalahati. 50%. Parang kukuha mo lang siya. Pasalubong mo lang. Pang-suporta mo lang sa bunga. Pakalalay lang. Para continue yung lakas niya. Pero sa organic ni Sir Marvin, kahit hindi pa salubungan, okay lang. Kasi alam niya kung bakit. 1 taon gumugusar pa pataba eh. Basta tubig ka ng tubig. Ganun nakagandahan niya. Nagulat niya kami dahil Hindi naman siya sir, maiba ko sir, hindi naman siya masamang makasobra. hindi. Alang overdose yan. Yun ang kainaman niya. Yan ang organic na kusa, hindi sobra Hindi siya. katulad ng synthetic. Pag Pag nailapit mo, makapatay mo. Maninilaw yung kalamansi yung mo. puno. Puno. Yan hindi. Hindi rin nagdadagta ang puno mo dyan. Nagko-control pa siya yung kanyang itsura, nagpapabata pa siya ng kalamansi. At saka kagandahan pa niyan, yung ugat ng kalamansi mo, mapoproduce pa ng maraming ugat. Yun nga, yun ang mas mainam. Pagka nakakain sa niya, nagpo-produce pa siya ng maraming ugat. Kaya dadami yung magsusuplero sa katawan ng kalamansi. Tsaka parang na-link ko sa isang video mo. Nakakatulong din siya sa lupa. Nakakatulong. Kasi importante sir Totoo yun. Magbigay rin siya ng sustansya dun sa lupa eh. Yung po kasing lupa ninyo, pila, no? Lakitan. Pag yun ang ating nagamit, ay magiging kuwan yun, buhaghag. Yun. Yung buhaghag ngayon, dun nga ilalabas sa maraming ugat. Kunyari po tagulan, pakalagkit. Yun. Mambon-ambon lang doon sa inyo na, hindi ka pwede magtsinela sa labas. Sa Balong Punay. Sitio Sulukan, San Miguel, Bulacan. Doon, mambon-ambon lang ang lupa, hindi ka pwede magtsinelas. Kakapit na yung putik. Kakapit na sa kanyang putik. Lakitan niya, yung tawag doon. Nung araw po kasi yung lolo ko, yun ang naging sikat sa Bulacan. Naging yun eh. Presidente ng magsasaka doon sa Bulacan nung araw. Sa naman po siya, sa mangga nga naman po siya nun, sa Migat, tsaka sa palay, gano'n. Kumbaga